lahat. Yun. Maganda yung panahon ngayon. Before na tayo pumunta sa text natin sa Acts chapter 4 verse 32 to 5 to 11, gusto ko muna mag-share ng story. Ito yung sa story sa Aesop's Fable. Yung the shepherd boy and the wolf. Yun, yung shepherd boy, kasi tumulong siya sa tatay niya na pastol din, na magbantay ng mga tupa. Pero sa sobrang boring ng bata, ginagawa niya lang sa pipe niya, yung sa shepherd pipe, nalaro siya. Tapos minsan kinakausap niya aso niya. Pero sa sobrang boring niya, tinik niya yung mga kababayan niya sa yung mga tao na kuwari may wolf daw. Sabi, may wolf, kinakain yung yung mga tupa. Pero tumakbo yung mga mamayan sa pastulan, pero hindi naman talaga. Parang, joke lang to. Tapos naboring ulit siya, yun, ginawa niya na naman. Niloko niya yung mga kababayan niya. Pero yung one time talaga na may mga wolf talaga, kinain yung mga tupa, inuubos. Sigaw siya ng sigaw sa mga kababayan niya. Pero hindi naman naniwala. Wala naniwala sa kanya dahil sa ginawa niyang trick. So yun, yung point ng story na yun about lying. Sinungaling. Pag nagsinungaling ka na, parang may vibe na yung pagkatao mo na kasinungalingan. Yun. Yung text natin, kaya ako nakwento yun, ay about sa lying din, kasinungalingan. Pero sa Acts chapter 4 hanggang 5, unang kwento ni Luke dito yung pagkakaisa ng simbahan sa chapter 4. Pero yung sa chapter 5 na, nagkunin siya ng contrast. Sa pagkakaisa ng simbahan, mayroon din nangyayari na parang kasinungalingan talaga. Kumbaga, nangyaring kasinungalingan. So yun, dahil doon, punta tayo sa ating text ngayon. Sa Acts chapter 4, verses 32 to 5, chapter 5 to 11. Basahin ko sa ESV. Sabi dito, now the full number of those who believed were of one heart and soul. And no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common. And with great power, the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. There was not a needy person among them, for as many as were owners of lands or houses sold them, and brought the proceeds of what was sold, and laid it at the apostles' feet. And it was distributed to each as any had need. Thus Joseph, who was also called by the apostles Barnabas, which means son of encouragement, a Levite, a native of Cyprus, sold a field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. So ito yung contrast. But a man named Ananias with his wife Sapphira sold a piece of property, and with his wife's knowledge he kept back for himself some of the proceeds and brought only a part of it and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your hearts to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man but to God. Verse 5, when Ananias heard these words, he fell down and breathed his last. And great fear came upon all who heard of it. The young man rose and wrapped him up and carried him out and buried him. After an interval about 3 hours, his wife came in, not knowing what had happened. And Peter said to her, tell me whether you sold the land for so much. And she said, yes, for so much. But Peter said to her, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door. They will carry you out. Immediately
she fell down at his feet and breathed her last. When the young men came in, they found her dead, and they carried her out, buried her beside her husband. And great fear came upon the whole church and upon all who heard of these things. Tayo muna lumapit sa Panginoon at manalangin. Diyos Ama, kayo po ay humingi po ng gabay po sa iyo. Ang Diyos na Banal na Espiritu ay mangusap po sa amin, malaman po namin ang katotohanan, mula sa iyong salita. Kayo po ay ang bawat isa sa amin, ibigay mo Lord ng understanding, na way aming puso ay maunawaan po yung salita at naman po namin mga aplikasyon nito sa aming buhay at magbigay ng kalautin sa iyong pangalan, ibigay Panginoon ng kalusugan sa iglesia, na lumago ang bawat isa sa pananampalataya, lumago ang bawat isa sa pagbibigay ng lahat sa iglesia, sa ikalalago po nito, sa ikalalago ng katawan ni Kristo. At kami po ay samahan ng Panginoon. Ito po ay part po ng aming pagsamba sa iyo, aming pakikinig sa iyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen. So yun, ginamit ko yung binigay ni Pastor Dan na team, yun, sharing and lying. Pero meron akong subtitle na ang pagkakaisa at pagbibigay. Pero sa pagkakaisa at pagbibigay na yun, meron nangyayari din na negatibo. Yun nga, na minsan mali yung kaisipan natin, na may wrong motives din na nangyayari. Yun, meron akong 4 na puntos or headings dito. Una, one heart and mind sa verse 32, na iisang puso't isip. Pangalawa, one power and initiative sa verses 33 to 36, o iisang kapangyarihan at pagpupusa. Pangatlo, one lie and consequences sa verses ng chapter 5 to 1 to 6 na, isang kasinungalingan at kabayaran. At panghuli, one fear sa verses 7 to 10, o isang pagkatakot. Yun, tayo sa unang point. Ito yung isang puso at kaluluwa, sabi ni Luke. Yung simbahan daw yung una ay nagkakaisa sila. So paano yun? Paano sila nagkakaisa? Sabi sa verse 32, now the full number of those who believed were one heart and soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common. So, yun nga, yung pagkaka-describe ni Paul, ni Luke, na yung one heart and soul ay they had everything in common. Nasabi dito, yung full number or means all na nanampalataya ay nagkakaisa. Ibig sabihin, pag tayo ay naging Kristiyano na convert na, isa ka na sa simbahan. Kumbaga, meron ka ng obligation na alamin yung pangangailangan ng church at pangangailangan ng bawat isa. Alam mo dapat yun. At sabi ni Luke ay they are heart and soul. Sabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 27, dinescribe to ni Paul kung ano ba talaga. Sabi ni Paul, only let your manner of life be worthy of the gospel, so that whether I come and see you in my abs, I hear that you were standing firm in one spirit, with one mind striving side by side for the faith of the gospel. So yung pagkakaisa pala, yung kadikit mo, yung iglesia, yung kapatid mo sa pananampalataya, hindi yung malayo. Tayo ay isa na sa simbahan. So yun, they are one heart and soul, all things in common. Sa yung one, sa Greek ay ibig sabihin ay single unit. Ibig sabihin tayo ay single unit. Dapat ramdam, di ba? Sabi nga ni Paul, di ba, sa kanya, yung katawan ay ramdam ang kasukasuan, di ba? Kung masakit yung kasukasuan, alam mo. Pag masakit yung ngipin mo, alam mo. Kasi nga, katawan tayo eh. Alam natin yung pangailangan ng isa't isa. Kasi tayo ay single unit lang. Ang heart ay nag-aano rin sa desire. Di ba? Ibig sabihin, iisa yung desire natin. Iisa yung passion natin. Yung passion ni Kuya Joel, dapat alam natin. Iisa ang passion. Anong passion natin? Ang paglingkuran si Kristo. Ay ang pagkakaisa sa pag-ibig. Diba? Sabi nga sa natin, tayo uniting in love. Dapat nagkakaisa tayo sa pag-ibig. Walang naiiba. Walang naiiwalay kung di siya umiibig. Hindi siya part ng simbahan natin. Kasi hindi siya umiibig eh. At yung soul dito na sinasabi ay means the immaterial part of a person, which is actuating cause of individual life,
Sabi rin, the site of all psychological faculties. Ibig sabihin yung heart dito, yung mind, yung conscience. Ibig sabihin, iisa yung conscience natin. Ano ba? Kasi meron, nasa atin yung banal na spirito. Iisa yung nabibigay ng ano natin, nag-aaral sa atin. Nagbibigay ng conscience. Ang dapat gawin natin ay pagpakabanal. Iisa yung motibo natin. To be holiness, di ba? To pursue holiness. Unite in love. Iisa yung vision natin. Magkakaiba man tayo ng values, pero iisa yung natin, yung target natin, yung holiness. Bakit kailangan magkaisa ng simbahan? Ang simbahan ay hindi lang dapat maging isa sa physical, gaya ng pagkasama-sama. Kasi minsan, di ba, kahit nagkasama-sama kayo, ay, ang ganda naman ng simbahan nila, talaga magkakasama sila. Pero sa puso nila, sa conscience nila, meron silang division. May division. Pagkatapos ng Sunday, iba't iba na yung ginagawa nila. Hindi sila nagkakaisa. Kaya maganda yung ginagawa natin na meron tayong GC, di ba? Meron tayong Viber na kapatid, ito yung prayer request ko kasi iisa kayo ng pangailangan. Pangailangan niyo ng panalangin. Kailangan niyo ng komunikasyon. So alam mo, si Kristo kailangan niya ng prayer. Dapat ay sa puso at kaluluwa din. Ang simbahan ay walang ganitong karakter ay patay na simbahan. Kapag ay simbahan na hindi nagkakaisa, patay ito. Kasi ang simbahan ay katawan. Hindi pwedeng katawan na walang ulo, walang paa. Dahil ang simbahan ay katawan at buhay dahil kay Kristo. Paano ito pinapakita ng unang simbahan? Sabi ni Luke, no one claimed but shared. Kumbaga, hindi, pwede bang yung shirt na to ay hindi sa kanya? Pwede bang ang damit ito ay sa kanya? Siyempre sa katawan to. Ang pag-aari ng katawan ay pag-aari ng ang pag-aari ng katawan na to ay sa kanya lahat yun. Sabihin, may karapatan lahat. At sinishare ng benefits. May benepisyo. May benepisyo ang bawat isa. Inilarawan ni Luke na they had everything in common. Kumbaga na mayroong magkakaiba man sila ng hilig. Si Pastor ay mahilig sa pagganta, pagbabasa si Kuya Joel, iba't iba tayo ng gusto. Pero iba't iba yung ano natin, ay iisa. Ang hangarin natin ang ibigay o pwede rin i-comfort ang kakulangan ng bawat isa. Dapat alam natin yun. Na napaka-practical lang kung isipin, di ba? Hindi nila inaari na kanila. Ngunit binabahagi ito. At sa lahat daw ay iisa sila. Ibig sabihin ay alam nila ang pangailangan ng isa't isa. Kaya daw walang nagkukulang sa kanila dahil alam nila ang pangailangan nila o ng bawat isa. Minsan mas inaalam pa natin ang kasalanan ng iba. Pero maganda rin, di ba? Para ma-address. Pero minsan, hindi natin na paano kita tutulungan sa struggle mo na yan. Paano kita tutulungan na makawala sa kasalanan na yan. Ngunit, hindi kung paano natin sila tutulungan. Ang dahilan ng mabagal na paglago ng isang mananampalataya ay hindi sa kakulangan ng doktrina o katuruan, kundi dahil sa practical na teolohiya. Baga ano ba yung practical teolohiya? Yung application. Kulang sa aplikasyon. Hindi natin na-apply yung mga bagay na nagmumula sa salita ng Diyos. Ano ito? Ito ang sa buhay ng katuruan. Dapat bilang lingkod ng isa't isa, alamin natin kung paano natin mapaglilingkuran ang bawat isa. Sa ating nagdaang training kamakailan patungo sa effective communication, na mayroon tayong iba't ibang common values and goals, at sa pag-alam natin ito, mas maayos ang communication, especially sa church. So yung hangaran natin, kaya tinalam yung bawat isa gusto o ayaw, parang mas maayos tayong makapag-ministered sa bawat isa. Kasi lahat tayo ay ministered. Hindi lang ang pastor ang ministro. Ay pastor, maglingkuran mo kami. Hindi, lahat tayo ay dapat maglingkod sa bawat isa sa iba't ibang paraan. Kasi iba't ibang pangailangan ng bawat isa. Si Raisol ay mayroon siyang limitasyon. Pero meron akong kayang gawin, hindi kayang gawin siya. Meron naman siyang kayang gawin na hindi ko kayang gawin. So feel natin yung kakulangan ng bawat isa. Kasi nga tayo ay katawan. At ramdam ng katawan ang pangailangan niya. Ay, kailangan ko na mag-toothbrush. So, yung kamay ay kilos. Hindi pwedeng magpusa yung bibig na So, ayun yung dapat nang gawin. Ang pagkakaisa ay pag-alam sa
pangangailangan ng katawan o ng simbahan. Sa ating talata, nakita natin ang pagkakaisa ng mga mananampalataya. Paano nila ito pinakita? Sa pamamagitan ng pag-alam kung paano mapalago ang isa't isa. Ang buong New Testament ay nag-emphasize sa fellowship. Na ito ay nag-underscore ng biblical call to pursue love and spiritual unity sa church sa pamamagitan ng fellowship. Gaya ng sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, sabi ni Panginoon Kristo, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another." So ito'y nakikita sa pagkakaisa, sa fellowship, na pag hindi ro nagmamahalan, ay sasabi, hindi kayo mga disipulo. So nag-uumpisa ang pagmamahalan sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. At ang utos ni Jesus patungkol sa church discipline, yun, isa rin yun. Isa rin sa lead na pagkakaisa ay yung disiplina. Nasa Matthew chapter 18 verses 15 to 20. Na nagpapaalala sa atin na ang nais ng Diyos sa simbahan ay kadalisayan o purity. Sa doktrina at sa gawa o sa practice. So isa yun sa mga way, discipline. Diba? Isang way ng discipline ay restoration. Pinapag-isa ulit. Yung isang kapatid mo na meron siyang struggle, na meron siyang nagawa na sin. So, nire-restore natin ang relasyon. Nagkakaisa ulit siya. The way ng church discipline. Ang unity at purity ay dapat i-maintain kung paano tayo nakikisama sa ibang mananampalataya. So, nandun lagi yung purity and unity. Hindi pwede maghiwala yun. Diba? O, nagkakaisa nga kayo, pero may halong may halong karumihan o kasalanan. Dapat laging sabay yun. Ang pagkakaisa ay may kadalisayan. Kaya tinawag tayong pure, diba? Lahat naman ng simbahan ay dapat maging pure o blameless sa harap ng Panginoon. Ang Book of Acts at buong New Testament ay paulit-ulit na tinatawag ang mga believers na mamuhay in harmony with one another. Harmony with one another. Sabi sa Romans 12:16, sabi ni Pablo, "Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight." So, kailangan tayong magkaroon ng harmony with one another. Ibig sabihin, tama yung puso natin, may kapayapaan. Malinis ang conscience, wala tayong tinatagong galit sa kapatid natin. Kung may galit ka man, back to Matthew 18. Diba? Gawa natin ng ayusin natin. Bago mo mabigay ng sakripisyo sa Panginoon, itabi mo muna yan. Ayusin mo muna yun. Para magkaroon ng unity and purity. At sabi sa Romans 15 verse 5, "May the God of endurance and encouragement grant you to live such in harmony with one another, in accord with Christ Jesus." So, with accord, ibig sabihin, iisa kay Kristo. Ang harmony nyo ay naka-accord kay Christ. At sabi sa Colossians 3 verse 14, "And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony." At pangalawa, unity in mind. Yan, 'di ba? Sabi sa Acts, 'di ba? One heart and soul. Unity in mind. Sabi ni Peter sa 1 Peter 3:8, "Finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind." So yun, dapat iisa ang isip natin. Sabi, 'di ba? We have the mind of Christ, 'di ba? Sabi ni Paul din, we have the mind of Christ. Dapat iisa ang isip natin. Dapat si Kristo. Si Kristo lang ang dapat nating iniisip. At unity of the Spirit in the bond of peace. Pati rin sa Espiritu, iisa ang Espiritu natin. Sino ba? Ang banal na Espiritu. Sabi sa Ephesians 4:3, "Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace." So kung iba yung Espiritu na sumasa atin, walang kapayapaan, di ba? Pero pag nasa atin ang banal na Espiritu, siya ay puno ng kapayapaan. Kasi siya yung, di ba sabi, you must worship God in spirit and in truth. So magkasama siya. Tayo ay utusang magmahalan. Sa Romans 12:10. Yun, nabasa ko nila sa "Love one another with brotherly affection."
Ito pa, outdo one another in showing honor. Ibig sabihin, magpaligsahan kayo sa paglingkod sa bawat isa. Kaya nga sabi ni Paul sa taga-Pilipos 2, verses 1 to 4. So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also the interests of others. Ito yung ginagawa ng mga sa unang simbahan. Wala silang ang kanilang interest ay yung interest muna ng kapwa nila. Ano bang interest ni Kuya Joel? Paano ko siya bibigay? Ano bang interest ni Nanay Glo? Ano bang interest ni DJ? So inuuna niya yung interest ng kapatid niya. Kaya sabi ni Luke, they are all things in common. They are one heart and soul. Nag-uumpisa yun sa pag-isip ng interest. Ano bang gusto ng kapatid ko nito? Bago yung gusto mo. So mali yung, dapat ibigay yung gusto ko. Hindi, dapat ibigay. Ibigay yung gusto ng simbahan. Kasi ayun ginawa ni Kristo eh. Binigay niya yung ransom. Ano bang hinihingi ng Diyos? Dugo. Dugo ng isang walang kasalanan. So binigay ni Kristo ang unang pangailangan ng church. Binigay niya yung buhay niya. So dapat natin ibigay din ang buhay natin sa simbahan. Dahil ang simbahan ay tinubos ng isang napakalaking halaga. Hindi nabubulok, diba? Hindi daw nananakaw, hindi inaamag. Ito yung dugo ng kordero ng Diyos. So nakita natin yung unang puntos na ang tema ng simbahan ay pagiging isa. Ito kasi ang panalangin ni Jesus. Para sa simbahan, panalangin niya to. Ang panalangin niya, I pray that they may be one. As ako'y isa sa iyo, Ama. Sabi niya sa John chapter 17. Sa sunod na puntos, ating makikita ang iisang kapangyarihan at pagkukusa. So isa yung kapangyarihan. Anong kapangyarihan yun? Yung kapangyarihan na binigay ng, ano ba nangyari sa Pentecost? Bumaba yung banal na spirito. So yung kapangyarihan nila. Kaya sila nagkakaisa, hindi dahil sa napaka-bibo nila, napaka-generous nila, hindi eh. Dahil sa kapangyarihan ng banal na spirito. At meron silang pagkukusa. So yung pagkukusa na yun ay nanggaling sa grasya ng Panginoon. Kaya sila nakakagawa ng mabuti ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Nakagawa sila ng mabuti hindi dahil sa kanilang kabutihan, sariling kabutihan, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. And bakit sila iisa? Sabi ni Luke, they devoted to one another. Hindi sila devoted sa ginagawa nila. Ay, dapat kong gawin tong gitara. May gitara ako, devoted ako sa music eh. Devoted ako sa pag-host kasi gusto ko yung nagasalita sa harapan ng tao. Hindi eh. Devoted sila na maglingkod sa isa't isa. Hindi sila devoted sa bagay, sa material na bagay. Devoted sila sa tao, sa simbahan, kay Kristo. Sa Acts chapter 2 ay piniliwanag ni Luke na ang members ng early church ay devoted to fellowship. Mahal nila yung fellowship. Mahalaga sa kanila tong sama-samang to. Sa Acts chapter 2 verse 42, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of the bread and the prayers. Kaya nila ginagawa yung pakikinig sa sermon. Kaya sila nagtsatsaga sa 1 hour na sermon ni Pedro. Kaya sila nagtsatsaga sa breaking of the bread at sa pananalangin araw-araw ay dahil hindi yung ginagamit na bagay. Or ay dahil sa cup na yan, banal yan. Dahil si Pedro ay apostol, dapat natin gawin to. O dapat ginagalang ko si Tatay Sol, kaya ginagawa ko to. Ginagalang ko si Pastor Edson. Hindi eh. Dahil may pagmamahal. Dahil ito'y utos ng Diyos na magmahalan ng simbahan. So we are devoted. Ibig sabihin talaga devoto, binibigay mo yung buhay mo sa gawayan to. Sila ay distinguished bilang consistent devotion. So baga, sabi nga ni Kuya Joel kanina, diba? Pag
Pag-uwi niya sa bahay, minsan nagbabago. Lahat yun, lahat. Ako rin naranasan ko yan. Minsan sa church, pag-uwi natin, iba na ginagawa natin. Di ba ginagawa natin yung gusto natin. Mas mahaba pa yung screen time kaysa sa prayer time. Minsan, makababasa akong devotion, 5 minutes. Pero yung sa, YouTube mo, 30 minutes. Tapos, pagkatapos ng YouTube, Netflix naman, 1 hour. Tapos, pahinga muna, pagising mo, makapagbasa ka ng quote sa Facebook, ganda ng quote nito. Binasa mo siya ng seconds lang, pero hindi mo siya pinagbulay-bulayan. Diba hindi tayo consistent, pero yung early church, sabi ni Luke, they're consistent in their devotion at sacrificial commitment sa kanilang fellow member of the body of Christ. Diba? May sakripisyo. Hindi yung ginawa mo lang siya, meron akong bakanting oras, pwede ko siyang dalawin. Hindi bakanting oras mo yun, kumbaga, walang sakit. Dapat lagi may kurot lagi. Dapat nawalan ka. Dapat may ayokong gawin to, hindi. Parang may sakripisyo. Yun lagi dapat yung gagawin natin, may sakripisyo. Kasi ang simbahan ay tinubos sa pamamagitan ng sakripisyo. Nagsakripisyo ang Kristo. Ang term na fellowship sa Greek ay koinonia, refers to sharing or partnership. Meron tayong partnership. Anong partnership? Ito yung yung Great Commission. Palaguin ng simbahan. Meron tayong responsibility sa bawat isa. Meron tayong partnership. Ang partnership kay Kuya ay paglingkurin siya, si Kristo, itaas si Kristo. Lahat tayo may partnership. Meron tayong covenant. Meron tayong covenant sa Panginoon. Every believer is in permanent fellowship with the Lord Jesus Christ through faith in Him. Ito'y permanent, mga kapatid. Kaya walang totoo believer na backslide. Mali yung term na backslide. Kasi pag ligtas ka ng Panginoon, ligtas ka na. So pag sinabi, Panginoon, backslide ako. Hindi. Una pa lang ay hindi ka naliligtas ng Panginoon. Una pa lang ay hindi ka na saved. Kung ganun. Dahil hawak ng Panginoon ang mga naligtas. Hawak, talagang mahigpit na hawak. Kasi kung ikaw may hawak, dudulas ka eh. Dahil ang kamay mo ay punong-puno ng mga karumihan ng kasalanan. Sabi sa John 17 verse 21, ito yung prayer ng Panginoon, sabi ko kanina. Sabi ng Panginoon sa Kristo, that they may all be one. Yung one ay lahat yan, one heart, mind, and soul. Just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. So tayo liwanag at asin ng mundo. So, nagkakaroon ng reformation, ang tao, kung ang simbahan ay nakikita nagkakaisa. So, pwede ba yun na ang simbahan ay may division, nakakabilis naman, nag-away-away sila. Hindi. Yung tao ay nagkakaroon ng magandang testimony, ay kapag yung simbahan ay nagkakaroon ng sakripisyo sa bawat isa. Kahit na sobrang pasaway ko, minsan ay pinagkatsagaan pa rin ako ng simbahan. Kahit na ako yung makasalanan, lahat tayo ay nagkatsaga ang bawat isa na ibigay o magsakripisyo para tulungan ang isa. Para, yun nga, manumbalik ulit sa kanyang kalagayan sa Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 1:9, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ is our Lord. So, faithful ang Panginoon. Ito ay a permanent partnership with our Lord. At sa bawat isa sa atin, meron tayong divine covenant. At ang resulta, ang mga believers ay merong fellowship with one another na pinapakita nila sa pamamagitan ng loving commitment to serve fellow believers and encourage them to love at good deeds. Pinapakita nila ang pagkakaisa nito sa pagtulungan sa gawain. Sa pagibigay sa gawain ng Panginoon. Hindi lang ito yung pagibigay ng pinansyal, na maaari din na talent naman, di ba? Pwedeng kung magaling ka sa bagay na yan, i-share mo sa simbahan. Pwede yung time, pag available ka. Effort, prayer. Hindi lang ito nalilimitahan sa, sa pag-ibigay. Sabi ni Luke na ang simbahan noon ay meron silang great power and great peace. Kasi nga, kaya nagkakaroon ng oras yung mga apostol na maipangaral yung sita ng Diyos. Kasi nga, alam ng simbahan na kailangan ng apostol ng time.
Kaya sabi, ito, binibigyan namin yung aming makakaya para tulungan ng church para magawa ng mga preacher, yung dapat i-preach, magawa ng mga members, paglingkod, magawa ng deacons yung dapat niyang gawin. So alam, kinikater nila yung lacking sa simbahan. So hindi lang to term lang tithes and offering. Ay, hindi tayo nakadepende sa tithes and offering Nakadepende tayo sa effort, time, prayer ng bawat isa. Kasi tayo devoted to one another. It is a must be devoted to one another. Ano ang kinalaman ng tayog ng kapangyarihan ng mga apostol sa pagbabahagi ng testimony o witness? Diba? They were great power daw. They proclaimed the gospel. At great grace was upon them all. In great grace, this means favor. And carries a twofold meaning there. Una, favor from the people outside the church, because of the believers' love and unity. The common people were impressed, diba? Talaga nagkakaisa sila eh. Pangalawa, favor from God who was granting blessing. So hindi lang sila maganda yung tingin sa kanila ng mundo. Pangalawa ay yung Diyos ay natutuwa sa unity, no? Yun. Na-release sa ginagawa ng simbahan. Ito ay dahil sa pagkakaisa naman ng palataya. Napakahalaga sa kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos at sa pagtulong sa bawat isa. Yung last Friday, sa amin training nila Pastor Dan sa elder training, sabi ni Pastor Dan sa amin, kasi nandun kami sa multiplication and mission. Sabi sa amin, may question, sabi, ano yung mission ng church? Ito ba'y pagtulong sa mahihirap? Or yung pag-mission, yun nga, i-proclaim yung gospel. Oo nga, pagtulong. Talagang yung pagtulungan ng simbahan ay maganda. Pero yun talagang, gusto kong sagot yun eh, parang parehos. Pero nangingibabaw talaga yung mission. Yung pag-proclaim ng gospel. One time sabi ni mga apostol kay Jesus Christ, mga disipulo niya, Panginoon, pagalingin niyo ng mga taon to. Sabi, hindi yan mission ko. Ang mission ko ay i-proclaim ang kingdom of God. Kaya ito tayo sa kabilang ibayo. Diba? Hindi niya pinagaling yung iba. Mas pinili niyang i-proclaim ang gospel. Kasi yun talaga ang mission ni Christ eh. Na i-proclaim ang kingdom of God. Na ito yung nandito na, siya yung naghahari na. So yung pagtulong sa mahihirap ay expression lang ng ating pananampalataya. Ito ay bunga ng ating pananampalataya. Ngunit sa kabila ng banda, ay lahat naman tayo ay nangangailangan. Ano ito? Sabi ni Luke sa verse 33, sabi, grace was upon them all. Sumasa kanila ang biyaya. So lahat tayo din ay may pangailangan. Kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. So yung nabanggit sa ating verse na yun ay yung binibenta nila yung lahat ng kanilang napagbentahan at binibigay yung proceeds sa paanan. Ibig sabihin sa harapan mismo ng mga apostol, na church, sa buong church. Makita natin na ibinibigay nila ang proceeds upang ibahagi nito sa nangangailangan. Ngunit sa mga susunod na chapter ay malaman din natin ng pag-appoint din sila ng mga kalalakihan para sa gawaan. Pero yung sa next na chapter, sumunod na chapter ay diba, hindi na kayanin ng mga apostol na sila pa mismo nagbibigay. Nagtawag sila ng 7 men yata para maging deacons to. Sila yung mamahagi ng mga tulong. Kasi nga para talagang magawa nila yung kanilang gawain to proclaim the gospel, to establish the foundation. Ano ba 'yun, di ba? The doctrine, di ba? The signs and wonders. Hindi nila magagawa kung sila pa yung namimigay ng mga needs ng mga tao doon. So yung papasok dito yung giving. Dati nakuha yung offering, di ba? Sa Old Testament tayo sin-offering. Pero dito, hindi naman talaga dito yung pinapoint ni Luke dito sa ating text yung tithes. Kumbaga, ang main point dito ay yung unity ng church. Kumbaga, nagkakaisa sila. So, automatic na yung giving na yun. So, ano ba yung giving? Sa Romans 12:8, sabi ni Paul describes the gift of giving with these words. The one who contributes in generosity. With generosity. Kumbaga, ito'y may kusa.
Ito'y sa puso na gagaling. The Greek word translated contributes is a form of the verb metadidomi, na ibig sabihin ay gives or shares. It speaks of sacrificial generosity. Ibig sabihin with sacrifice. Hindi yung binigay mo lang yung sobra mo, yung barya mo. Para sa meeting, para sa ma-meet yung each other needs. Kumbaga, may bigay yung pangailangan o may bigay ang pangailangan ng isa't isa. Sabi sa 1 Corinthians 8, 2-5, verse 2-5, for in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means. Okay? For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. Kumbaga, automatic na. Kung membro ka ng simbahan, kasama ka ng katawan ni Kristo, talagang generous giving. Kasi nga, pwede bang magdamot ka sa sarili mong katawan? Ay, hindi mo na ako maliligo. Hindi mo na ako kakain. Hindi eh. Minamahal mo yung katawan mo. Ibig sabihin, ang simbahan ay katawan, aalagaan mo siya. Generous ka. Hindi pwedeng pagkaitan mo yung sarili mong katawan. Lahat ng believer ay tinawag upang mag-share at magbigay. Sa Ephesians 4 verse 28, sabi ni Pablo, and give no opportunity to the devil. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that they may have something to share with one in need. So yun, tayo ay inutusan na i-share with sacrifice. Sabi rin sa Luke 3:11, and he answered them, whoever has 2 tunics is to share with him who has 1, and whoever has food is to do likewise. Sabi ni MacArthur sa kanyang commentary, those with the gift of giving are particularly equipped with strong desire and eagerness to contribute sacrificially to others. So, gift pala to. Kung mapagbigay ka, gift ng Panginoon yan. Kung kaya mo magbigay, ibibigay mo. Regalo ng Panginoon sa inyo. Kaya ka binigyan ng Panginoon na sobrang ngayong araw ay para i-share mo. Gift yan eh. Yan ay biyaya nagmula sa Panginoon. Sabi na, ito'y yung mga giver daw ay inikot ng Panginoon na strong desire. Kung pag desire nila na ibigay at eager sila, hindi lang ito napilitan. Sayang naman, pwedeng pambili ko ng ano yan. Eager siya. Meron siyang desire to share the needs of others. Ang mga taong ito ay na-experience yung mga taong ito ay na-experience ang full measure na knowing that God loves a cheerful giver. Sa 2 Corinthians 9 verse 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. So anong contrast nyon? Kapag tayo ay reluctant, tayo ay may compulsion, anong contrast nyon? God hates the reluctant giver. Sa ating text, anong ginawa ng Panginoon doon? Nakatakot. Pinatay niya. So God hates the reluctant and compulsion giver or uncheerful giver. So napakahalaga yun. Kasi nag-umpisa pa lang yung simbahan eh. Tapos gagawin mo yun. The apostles nilatag yun yung foundation eh. Pero itong mag-asawa, si Ananias at Sapphira, gumawa sila ng pwedeng hadlang na paglago ng katawan. Pero hindi hayaan ito ng Panginoon. Kasi nga, God must maintain the purity and the unity of the church. So, kailangan niya magbigay ng, ang sabi ni Luke, so fear, di ba? 2 beses na sinabi dito eh. Fear scattered the church. So, nagkaroon ng takot na, o yung gagawin to. Kasi nga, mahalaga na malay ang foundation ng church. Para mag-expound ang kingdom of God.
na ang contrast ay God hates nga the cheerful giver. Ito ay inilarawan ni Luke sa buhay ni Joseph. Una, nilarawan niya yung unity ng church, di ba? Sa verse 32. Pero sa ating verse ngayon ay nagdala siya ng direktang example. Si Joseph, na tinatawagin Barnabas. Na tinatawag na son of encouragement. Na pinakilala ni Luke si Joseph na bilang isang role model na mga nagbibigay ng proceeds mula sa kanilang mga donasyon. Si Joseph ay kontra sa dalawang mag-asawa sa ating sunod na puntos. Si Joseph ay isang Levites sa tribo ng mga pari at tubong Cyprus. Si Joseph din ay nakasama ni Pablo sa ilang paglalakbay. Kung mabasahin niyo yung Acts, siya yung Bernabe. Siya si Bernabe. Una ay nagbigay si Luke ng pangkalahatang halimbawa ng pagkakaisa. Ngayon ay sa isang tao sa katauhan ni Joseph or Barnabas. Makita natin na mayroong unity sa simbahan at kung patuloy na encouragement ng bawat isa. Dapat tayong maging isang buhay na totoo sa bawat isa. Nakaka-encourage ba ang pakikisama mo sa iba o nakaka-discourage? Same question. Tayo ba'y encouragement sa ating kapwa o nakikita tayong discouragement? So dapat tayong maging encouragement sa simbahan. Ang pagiging isa ng simbahan ay nagmumula sa simpleng encouragement. Brother, ang gwapo mo ngayon. Sige. Brother, mukhang ano ngayon, mukhang blooming ka ngayon. Hindi, pulbo lang. Encouragement. Brother, mukhang ano ngayon mukhang magandang gising mo. Mga ganun. Diba? Mas kantingan na lang. Bola-bola lang para. Pero hindi bola yun. Dapat totoo. Diba? Dapat encourage natin ng bawat isa. Kahit sa maliit na bagay lang. Ang pagiging isa ng simbahan ay nagmumula sa simpleng encouragement nga sa pamamagitan ng pagbibigay ng sakripisyo. May sakripisyo pa rin. Bukal sa puso at walang pag-alinlangan. Ngunit mas mabuting encouragement ang pagbabahagi ng buhay ni Jesus at pananalangin. So yung pinakamagandang encouragement, i-share mo si Christ at pananalangin. Ipag-pray mo. Kung mayroong encouragement sa church, mayroon din pwedeng makapag-discourage. So may mga pampagulo rin. Mayroon din maraming discouragement. Itong mag-asawang ito ay kontra sa mga sinabi ni Luke sa all things in common. Diba? All things in common, pero sa sumunod ay itong mag-asawang ito ay hindi common sa church. Iba yung laman ng puso nila. Iba yung laman ng isip nila. Iba yung naisip nila. Iba yung desire nila. Sila nakalihis sa mission ng simbahan. Sa ating third point, ito ay isang kasalanan at dalawang kamatayan. So, bagay ito yung term ng mga gamer, double kill. So, double kill, di ba? Yung mga sa verses 5 to 5, ito yung chapter 5 to 1 to 6, sabi. But a man named Ananias and his wife Sapphira. So, ang mag-asawang ito ay isa rin. Sila yung mag-asawa. So, baka kasalanan ng isa, ay kasalanan na rin ng pangalawa. Kasi mag-asawa na sila. They were one flesh, di ba? So, nagkasundo sila. Diba? Tinanong nga Ananias, totoo ba na binigay mo lahat? Opo. O, namatay siya. Pagpasok ni Sapphira, Sapphira, talagang binigay niyo? Opo, binigay ko lang. Siguro nag-usap sila, di ba? Pinag-usapan niya yung gagawin na, sabihin mo sa apostol, pag tinawag ako, usap sila. Nagkaisa sila. Sabi natin kanina, God loves a cheerful giver. At ito ay totoo. Talagang mahal ng Diyos ang cheerful giver. Pero, God also hates the reluctant giver. So ito nga, ang isang ilustrasyon ay talagang pinatunayan ng Panginoon na mini-maintain niya ang unity and purity ng simbahan. Pero God also hates a reluctant giver. At sa ating talata, ito yung lying giver. Diba? Ang ating main theme nga ay sharing and lying. So ito yun. Sa ating talata, God is furious. Galit na galit siya dito. Kasi nga, talagang hindi man lang siya pinagbigyan ng hindi nagkasakit, di ba? Talagang pinatay. Ito ang nagresulta ng kamatayan na magdudulot ng takot sa lahat. Kung bagay yung takot na to ay hindi yung takot na, huwag tayong magsimba dito. Mamamatay pala pag kumupit tayo dito. Hindi eh. Ito ay fear na magte-turn sa holiness para mapabanal ang simbahan.
para mapabanal ang simbahan, lumayas ang mga reluctant giver. Lumayas ang mga sinungaling. Pero lahat ng matahay may sinungaling. Pero ang mag-asawang ito ay hindi pinahihiyaan ng Panginoon. Ikaw tayo, lahat ay makasalanan, nagkakasala tayo. Pero ang grasya ng Panginoon ay nasa atin. Kaya tayo, buhay pa rin tayo sa Panginoon. Ang kasalanan hindi lang nasabi ay pwede may kasalanan na pumatay, nagnakaw, iba't iba eh. Iba't iba yung kasalanan. Pero dito, specific na, ito yung lying. Lying to the church is lying to the Spirit. Kapag nagsinungaling ka sa simbahan, ikaw ay nagsinungaling na rin sa banal na Espiritu. Kasi ang katawan ay, ang katawan ay templo ng banal na Espiritu. So nagkakasala ka din. So ano ba yung Diyos? Ano ba yung Espiritu? Ang banal na Espiritu ay pangatlong persona ng Trinidad. Siya ay Diyos na banal na Espiritu. Kasi pag nagkakasala ka sa Espiritu, nagkakasala ka na rin sa Diyos. Sabi nga ni Pedro, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied but to man, but God. Ibig sabihin ni Pedro dito, hindi naman namin kayo pinipilit na ibenta. Sabi, hindi naman namin kayo si Joseph, kusang loob niyang binigay yun sa puso niya. Pero kayo, ba't yung puso niyo ay sinakap ni Satanas? Humiwalay kayo sa ng simbahan. Nagkasala kayo hindi sa amin. Nagkasala kayo sa Diyos. Dahil nagsinungaling kayo sa banal na Espiritu. So, they lie to the church, the body. Nagsinungaling sila sa kapwa Kristiyano nila. Nagsinungaling sila sa buong simbahan. Ang mag-asawang ito ay parte ng simbahan. Parte sila ng simbahan. Kaya nga nagkasala sila sa katawan. Kasi parte sila ng katawan. Alam natin na ang simbahan ay katawan ni Kristo. Kaya ba namatay si Ananias ay dahil kulang ang binigay niya? Kaya ba siya namatay? Kulang yung binigay niya? Ay, kulang ng binigay mo. Kaya ba siya namatay? Kaya ba siya namatay dahil nagsinungaling siya kay Pedro? Kaya ba siya namatay? Hindi. Namatay siya dahil nagsinungaling siya sa katawan ni Kristo at sa banal na Espiritu. There is no type in the New Testament. But it is obligation to God. Kasi yung type sa yung Old Testament yun, yung bibigay ng 10%. Pero sa New Covenant, ito ay obligasyon. Tayo all things in common. Alam natin yung pangangailangan ng iglesia. So hindi na kailangan you must give the 10%. Hindi. Hindi na ito utos ngayon. Ito ay obligasyon. Ito ay nasa DNA ng church to para alamin ang pangangailangan ng simbahan. Ano ba pangangailangan ng simbahan dito ngayon? So, ibigay mo yun kasi nga, obligasyon na to. Sa Old Testament, ito ay, ito ay utos. Para maibigay yung needs ng Levites, ng templo, ng mga mahihirap. Pero sa simbahan, ito ay natural. Kasi nga tayo katawan. Ibigay dapat ang pangailangan ng katawan para maging malusog ang katawan ni Kristo. Tayo ay nagbibigay upang sa pagpapalaganap ng misyon ng church. But in New Testament nga sabi, sacrificially. Yung 10% must be 100% o beyond pa. It depends to what the Holy Spirit says. Ano bang sinasabi sa inyo ng Espiritu? According to your heart, you give time, talent, give, iba't iba. So nagkasala sila. Nagkasala sila ng kasinungalingan sa banal na Espiritu. So, yung mag-asawang ito ay mayroong para silang socialist na socialism na they think they are no personal property. They have no everything in common. They have everything they have everything in common. So, ito yung paniwala ng mga socialist o socialism, they can give everything they can,
they can take everything they need. So ito yung mga nanggaling ko kay Pastor Dan kasi nakarang Friday nagtanong din ako sa kanya. So ito yung mag-asawa to parang socialist talaga sila. Ito ay mali daw yung socialism. Ang early church ay hindi simula ng socialism at communism. Bagkus, ito ay pagpapatuloy ng God's purpose for His people to love God with all their heart, soul, and strength, and to love their neighbor as themselves. Kaya pala sila binibenta nila yung lahat nila. Kasi nga, mahal nila yung Diyos, mahal nila yung bawat isa, sila yung isa ng one heart and soul, that everything in common. Hindi sila socialist na dapat ko ibigay ito at dapat kong kuhain ang gusto ko. This is not a movement built on power. Ang simbahan ay hindi movement of power, oppression, and covetousness, but on love. Tayo pinagkaisa sa pagmamahal. It is voluntary sacrifice within a family with the goal of mutual love and sanctification, preparing to live together with God in heaven forever. It is not a forced revolution by men with guns to correct perceived economic imbalances and power dynamics toward an atheistic utopia here on earth. So hindi ito mabitay simbahan para gumanda yung mundo. Hindi. Ang ating mission ay talaga na pang gospel. It is not a charity or welfare, but a living body working in unity. This is your new family, the church. Sacrifice as you would for your brother, for your mother, for your child. It took the power of the Holy Spirit, not fleshly education. Na merong isang story na isang preacher na nag-preach sa harapan ng mga komunista. So marami, sa crowd din. Tapos sabi doon, the man saw a drunken, homeless man dressed in rags. Yung damit niya ay gutay-gutay and yelled out. Sabi ng isang communist, sabi niya, communism would put a new suit on that man. Yung communismo raw ay bibigyan siya ng bagong damit. Pero sabi ng preacher, Christ will put a new man in that suit. So si Kristo raw magbibigay ng bagong damit sa kanya. Ang damit na yun, ito yung banal. Ito yung puting-puti. Di ba sabi ng liturgy natin, puting-puti na parang niebe. Kasi ito yung katawan ni Kristo. Tayo ay bagong creation. Wala na yung lumang atin. Tayo bago na. Communism can never work because men have sinful hearts. So hindi sila magtatagumpay kasi makasalanan ang puso natin. Christian community only works because Jesus Christ has a sinless heart. So banal ang ating Kristo. Kaya tayo lalago, tayo nagkakaisa, tayo dinadalisay. So kaya tayo mayroon we are everything in common. Kasi nga si Kristo ang ating ulo, ang ating katawan. So yun. Kaya nagkaroon ito yung last point ko. Kaya nagkaroon ng iisang takot. So yung takot na yun ay para hindi paalasin yung ay para magkaroon ng takot na huwag tayo magsimba dyan. Kundi para pabanalin nga yung simbahan. Sa verse 7 to 10. Ito yung pangalawang namatay, si Sapphira. So nabanggit pa rin dito yung and great fear. Kumbaga, hindi lang siya fear na talagang sabi ni Luke, great fear upon the whole church and upon all who heard of these things. So yung fear na to ay hindi para sa labas ng simbahan, hindi para sa mga community, kundi para sa mismong simbahan, para ma-sanctify ang simbahan. So mahalaga yung pagpapalago ng simbahan, kaya nagkaroon ng pagkatakot na ito. Ang tithing ay isang Old Testament concept lang. Ang tithe ay malinaw at madaling maunawaan na requirement sa law ng Diyos na ang Israelites ay dapat magbigay ng 10% of the crops at mga livestock na alaga nila sa mga tabernacle o templo. Ito yung makita nyo sa Leviticus chapter 27. At ang Old Testament ay law na required ng multiple tithes. One for the Levites, one for the feast of the temple use, at one for the poor inhabiting the land. Na sa amin daw ay, di ba kung tama to 23.3%, pero sa ibang commentary ay 34%. Hindi ko alam, pero yun, nahati sa tatlo, one for the Levites, one for the feast. Pero ito ay tapos na.
Tapos na, we are in the new covenant. Tayo ay nasa new covenant na, pero hindi malinaw na full abrogated. Hindi sinasabi ng malinaw na Bible na talagang tinanggal na yung pag-ibigay. Pero sa New Testament, it is with sacrifice. Ito sinasabi ng Banal Spirit sa'yo. Sinasabi ng puso mo. Na hindi na full abrogated o ibig sabihin ng abrogated ay tinigil na ang concept of tithing. Kung sa Old Testament ay pinagkapala ng Diyos, di ba? Sa Old Testament, pinagkapala ng Diyos ang nag-ibigay. Paano pa kaya sa inyong covenant? Mas better blessing. So kung meron tayong nag-ibigay with sacrifice, pinagkapala ng Diyos ng doble o higit pa ang simbahan. Ito ay obligation at dapat we give 100% or beyond to God. So verses 3 to 4, Peter said to them, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the prize land for yourself? Kaya nga, na-conceive yung heart ni Ananias and he lied to God. Malino na hindi naman required sa kanila na gayahin ang ginawa ni Joseph na ibinigay ng lahat ng proceeds. At one time lang nangyari sa history ng church yung pagbebenta nila ng ari-arian. Dahil nag-uumpisa pa lang ang church. So baga one time na nangyari yun. Kung mapapansin nyo sa ibang epistles, walang nakalagay na nagbenta ulit sila ng mga ari-ari nila para saan. Hindi eh. Kasi automatic na. Automatic na. Ito yung obligation ng church. The main problem Ananias and Sapphira has is that sa ikbuturan ng heart nila, sila ay madamot, lovers of money, faithless that God will provide, and they want the church or apostles to think na giver sila. When they are actually not. Hindi sila giver. Nagpanggap sila mapagbigay in front of the church. They look like givers but in their core, they are not. They are pretentious. They are pretentious. Ano yung pretentious? Pasikat. Nagpapasikat sila sa simbahan. Their sin was not in holding back some of the funds, but in pretense. The hypocrisy. They lied to the church. They lied to God. They lied to the Holy Spirit. They pretended that they were giving the full amount. They were not. Sabi ni Sproul, giving gifts to God is sacred business. Sagrado. Ito. And to taint or dumihan a gift to the Lord by concealing it in the package of a lie is a kind of blasphemy against the sanctity of God. So again, Ananias and Sapphira were killed not because they failed to give everything to God, but because they lied about their gift. So, pinalot din ng kasinungalingan ang kanilang regalo sa Panginoon. Ang dalawang kamatayan na ito ay nagdulot ng takot sa buong simbahan. Ang simbahan na one heart and soul at with community ay nagkaroon ng pangyayaring ito. Makita natin na hindi perfecto ang church dahil hindi pa tayo not yet glorified. So patuloy pa tayo magkakamali, but God is gracious to sanctify us, glorifies us because we are justified. Ang hope natin ay someday we will be glorified just like our Lord Jesus Christ. The church ay pinababanan ng Diyos. Tayo ba ay kaisa sa misyon ng simbahan? Isa ka ba? Isa ka ba sa misyon ng simbahan? Isa ba ang ating kaisipan sa gawain? O iba-iba ang ating values, pero isa ang ating motibasyon, ang pagpapabanal. Nagbibigay tayo dahil sa misyon ng church. At isa ito sa pangailangan ng simbahan. Kung isa tayo simbahan, ramdam natin ang pangailangan ng church. Huwag kang maging, walang pakiramdam. Manhid. Hindi manhid ang church. Alam natin ang sakit ng bawat isa. Alam natin yung pain ng bawat isa. Pag umiiyak yung isa, iyak na rin tayo. Pag tumatawa yung isa, tawa na huwag tayong KJ. Dapat natin alam natin kilala natin ang isa't isa. Kilala ko si Kuya Sol, kilala ko si Pastor Edson, kilala ko si Rosel, kilala ko si Nanay Glo, kilala ko si Kuya Joven. Magkakilala tayo. Kasi nga, tayo ay katawan. Walang katawan na hindi alam ang bawat isa. Sabi sa ating liturgy, ayon sa salita, tayo magbigay para sa gawain ng Ebanghelyo. Tayo po'y magbigay ayon sa utos ng Panginoon. Hindi para sa papuri ng tao, kundi magbigay tayo sa abot ng ating makakaya. Maglaan ng maayos at ayon sa ating kita. May pagsakripisyo, masagana, may kagalakan, at ayon sa pasya ng ating puso.
sapagat ang Diyos ay mapagbigay at tayo nagtitiwala sa kanyang pagkakaloob at maaari natin siyang luwalhatiin sa pamamagitan ng pag-iipon ng ating mga kayamanan sa langit. Ang ating talata hindi naman mainly nakapokus sa tithing. Ang punto nito ay simbahan ay iisa ang lahat. Kung tayo ay isa, we serve the need of each other. Gaya nila Pastor Enric sa De Guzman family. At alam nila yung need ng church. They offered a place to gather for worship. Ngayon, available yung house nila Pastor Dan. Alam nila yung pangailangan ng church. We need a place to gather. Si Joaquim, he gave his talent on guitar dahil the church needs a gift to encourage others to sharing his talents sa guitar. The kids share stories because kailangan tumawa ng iglesia. Rosel Gladys, Ate May, Ate Sol, with his wife, Nanay Glo, they cook because the church need to fellowship. Fellowship sa pamamagitan ng pagkakain. Kailangan ng simbahan ng ganun. Pastor Edson and other elders make sermon because the church need the word of God. TJ help Pastor Edson on the ministry because he loves Pastor Edson and the church. Kuya Joel and Anton loves to host because he loves to serve the body through hosting a liturgy. Bella loves to sing because he wants to lead the church to worship. Hindi ko na mention yung iba, pero lahat tayo ay iisa ng gusto to serve the body, to share the needs of the church. Kasi tayo ay iisa. Tayo ay katawan ni Kristo. So yun lang. Gusto kong i-share ngayong araw. Tayo muna lang sa Panginoon. Panginoon Diyos Ama, Panginoon, kami po ay na-encourage, Panginoon. Kami po ay muling napalalahanan na kami po ay parte po ng isang katawan. Ikaw po ang ulo, Panginoon. Kami po ang katawan. Iba't iba man kami, Panginoon, parts, iba't iba ang functions. Pero Lord, alam po namin, Lord, ang pangailangan po ng bawat isa. Alam po namin ang purpose ng bawat isa. Kaya po kami ngayon ay all things in common. We have everything in common, Panginoon. At nawa ito po ay aming isa buhay, isa puso, isa isip, Panginoon. Ito po ang maging aming vision, mission, Panginoon, to pursue holiness together, to unite in love together, to reform together according to your word, and we exercise our gifts upang mapaglingkuran ng bawat isa, Panginoon. And this will bring glory to your name, will bring growth to the church, will bring blessing to the community, at will bring reformation sa bawat isa. Upang kami manumbalik, Panginoon, patuloy sa iyo, at kailangan po namin, Panginoon, as we unite in love, Panginoon, as we have unity and purity, maintain unity and purity in the church, Panginoon. And as we pray in Christ's name, our Lord and Savior, Amen. Thank you,